Guys, for today's video, may iba lang po tayo saglit. Pag-uusapan po natin today ay ang rankings ng mga banks natin, mga rural and online banks, and yung mga known banks, mga commercial and universal banks dito sa Pilipinas. Para makita natin how are banks compared to every other banks ngayon. Pag-usapan po natin muna ang total assets ng mga banks natin. And magugulat po kayo sa information na i-share ko po sa inyo. So kung gusto niyo pong malaman yan, samahan niyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yan ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so ang pag-uusapan nga natin ay rankings ng mga banks natin ngayon. Marami tayong ginagamit na mga online and digital banks ngayon. But unahin muna natin ang mga rural banks before we head over to digital banks. And lastly, we head over to commercial banks or universal banks. Itong ranking na to ay as of June 2025. So, more or less, half of the year 2025, makikita natin ang ranking in terms of asset. At least, alam natin na itong banks na ginagamit natin, medyo hindi naman alanganin in terms of money or asset. So, simulan na po natin sa rural banks. Okay, unang-una po sa listahan natin, hindi na po ako talaga magtataka, ay si SeaBank or si Maribank. Gamit lang po ako ng notes ha. So si SeaBank o Maribank ay merong total assets na 45,509,270,000 pesos. Kung makita nyo po, ito yung ranking. Siya po yung number 1. And previously, wala po siya sa number 1. Nasa 3 or 4 lang po yung place niya. Next po ay si East West Rural Bank na may 44 billion. Card Bank, hindi ko po ito masyadong kilala. But ito po, si Cebuana Luwilier, wherein si Cebuana Micro Savings po yung ginagamit yata dito, di ba? Na nakipag-partner kay GCash na available yung kanilang micro savings sa loob ng GCash. Right now, they are offering 3% interest sa mga deposits natin kay Cebuana. Pero, come to think of it, kala natin pang sanglaan lang talaga si Cebuana. Pero, makikita nyo po dito, nasa top 10 po si Cebuana Luwilier. Si Cebuana Luwilier na may 10,298,000,000 na total assets. And then, number 5, hindi po natin to masyadong kilala, Guagua. Number 6, Agribusiness. And then, number 7, si Own Bank. I'm not sure kung nag-fall ang kanilang ranking, pero at least we know na nasa top 10 si Own Bank. And si Own Bank ay merong total assets na nagkakahalagang 8,344,21,000,000. And then, going through the list, wala na naman akong nakikitang kilala pa. Pero pagdating sa number 21, medyo dun po ako nalungkot. Kay Netbank, wherein pag nagbangko po tayo kay Netbank, nagbibigay po sila ng 4% na interest sa mga deposits natin. Meron lang po sila total assets na nagkakahalagang 3,162,000,000. Kung maalala nyo po, si Netbank po ang vendor or backbone ng internet banking ni Chavit Singson, yung VBank. At the same time, yung savings din na available sa loob ng Atome. Alam nyo po, yung Netbank is one of the underrated banks. Pero pag ginamit nyo po yan, siya lang po right now ang nasa 4% ang interest. And credited on a daily basis din po. At the same time, free bank transfer pa po siya. We'll have a separate review of Netbank again later on this month. So basically, yan po yung rankings for rural banks. Ngayon, let's head over naman po sa digital bank. So in terms naman po ng total assets ng mga digital banks natin, unang-una po sa listahan natin or ang top 1 po natin ay si Maya Bank na may 57.73 billion pesos. Sunod po, rank number 2 po ay si GoTime na may 38.93 billion. Pangatlo po natin ay si Union Digital Bank na merong 14.75 billion. Pang-apat po natin ay si Uno Bank na may 10.22 billion. Pang-lima po natin ay si Tonic Digital Bank na may 7.9 billion. And last but not the least ay si OF Bank or Overseas Filipino Bank na may 5.31 billion. So makikita po natin in terms of digital bank, talagang mas malaki ang assets ni Maya kahit i-compare pa natin yan sa mga rural banks na katulad ni SeaBank. Mas malaki pa rin po ang total assets ni Maya Bank versus sa mga rural banks. Last but not the least, check naman po natin ang ranking ng mga commercial
commercial banks. Okay, unang-una po sa listahan natin ay si BDO Unibank. Si BDO Unibank po ay may 4 trillion. Trillion po to 4 trillion 905 billion 959 million. Ang laki po ng total assets ni BDO Unibank. Sunod po dyan ay si Land Bank of the Philippines na may 3 trillion. Si BPI naman po na nasa 3 trillion din po. Hindi po nagkakalayo si Land Bank and si BPI. Pang-apat na po ngayon, previously nasa top po to si Metrobank na nasa 3 trillion, 3.18 trillion. And then followed by China Banking Corporation na 1.8 billion. Sa pagkakalam ko po yung China Bank and BDO parang sister company po ba sila? Kaya kung makikita nyo sa SM, merong BDO and China Bank kasi under sila ng SM group of companies. And then Rizal Commercial Banking Corporation na nasa 1 billion din po. Security Bank, 1 billion. PNB, nasa 1 billion din po. Development Bank of the Philippines, nasa 1 billion din po. Union Bank of the Philippines, which is, ito po, medyo nagtaka po ako bakit nasa pang number 10 lang po siya. Nasa 978 billion pesos po ang total assets ni Union Bank. Then again, si East West ay pang 11 na nasa 503 billion pesos. And then makikita nyo po sa bandang huli, si CIMB Bank of the Philippines na merong 46 billion pesos. Meron din po mga banks dito na hindi ko po alam na nag-exist pala dito. Hindi ko po alam kung sino ang kanilang depositors. Like, for example na lang po, si JP Morgan Chase Bank. Yung JP Morgan and Chase Bank is bank po to sa US So, hindi ko po alam na meron na rin po pala silang bank dito sa Philippines. So, basically, yung pinakita po natin is the ranking ng mga banks. Rural banks, digital banks, and itong mga universal and commercial banks natin. Ang lalaki po ng assets nila, nagkakahalaga po ng trillion pesos na. Though, itong mga assets nila, isa combined assets naman po. Nandyan po yung mga cash deposits, yung mga fixed assets nila, yung mga land, kasama po yan. So, parang ine-evaluate. Not necessarily cash po yung trillion pesos na meron sila, but kasama na rin dyan yung mga lands, mga properties, yun. Basically, yun po ang nagko-consist ng total assets na pinakita po natin. Okay, for our question of the day. Kapag ba ganito na alam nyo na ang lalaki ng assets ng mga banks, napapanatag ba kayo magbangko sa kanila? Or hindi lang naman yun yung reason kung bakit kayo nagbabangko sa kanila? At bakit? Let me know sa comment section sa baba for your chance to win 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Mark Anthony Leal. Sabi po niya, sobrang galing mo mag-tutorial kuya, the best ka talaga. Straight to the point, maraming salamat talaga. Kay Mark Anthony Leal, thank you so much for the good comment and na-appreciate nyo po yung mga content na ginagawa ko. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!